Sa panguna panalangin po natin, Bremol Pastor, Lista Almeida, hallelujah, ang pagpapalang unat higit, ang pagpapalang espiritual, physical, ganoon din po, material na pagpapala doon sa mga anak ng ating dakilang Diyos na matapat sa pagsunod sa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa pinamalagang bahagi ng ating panambahan. Tayo po tumayo upang magbigay galang po sa salita ng ating dakilang Diyos. At ito po dali ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, say praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal, tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sama-sama po tayong dumulog sa ating mahal na Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Amen. Amen. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, narito kami, O Diyos, amang banal, hallelujah, nagpapasalamat, nagluluwalhati, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito, Ama. Narito pong iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, nagpupuri sa iyong dakil at marilag na pangalan, mahal na Panginoon, at sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor, Wilde Estrada Almeida. O Diyos, sa huling bahagi ng aming gawain, napakahalaga, aming mapakinggan ang iyong mga buhay na salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, siya naming kalakasan, siya naming kaaliwan. Mahal na Panginoon Diyos, muli mo kaming gabayan, patnubayan. Saga ng akin, Ama, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, Amang Banal. Mahal na Panginoon, sumaamin ka nawa. Dakilang Diyos, langisan mo yung salita, Amang Banal. Alisin mo ang pag-aalinlangan ng iyong mga anak, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. We bind the power of darkness. Sinasaway namin lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lahat magsabing praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At muli narito tayo. Mga minamahal, pakikinggan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoong Sus, mga kapatid. At isang dakilang pagpapala, mga minamahal, na tayo po'y laging nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sino pong nagagalak, mga kapatid, na tayo po'y nasa gawain ng dakilang Diyos? Magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, amen, hallelujah. Kapag ikay nasa gawain ng mahal na Panginoon at napapurihan mo ang dakilang Diyos, mga minamahal, naging overcomer ka. Amen. Praise God, mga minamahal. Sapagkat, mga kapatid, ano man ang plano ng kaaway ng dakilang Diyos sa ating mga buhay, ito po'y mga minamahal, hindi magtatagumpay, mga kapatid, kapag ikay nasa gawain lagi ng dakilang Diyos. Amen. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ako po'y nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, di natin malimutan natin, beloved Honorable Stan Pastor Lindsay Almeida. Amen. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, sa lahat ng ating mga elders, mga choir members natin, ngayon mahal sa lahat ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos, mga kapatid sa dakong ito ng Maribeles, Bataan. Amen. At sa lahat ng mga kapatid ko, sa ating pong mga viewers, here and abroad, mga kapatid ko, samahan po ninyo kami sa ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, magbukas tayo ng ating mga Bible, mga kapatid ko. Dito po sa aklat ng Luke chapter 16, simulan natin sa verse 10 hanggang verse 12 po tayo, mga kapatid. Ating beloved brother Laser. From the Gospel according to St. Luke chapter 16, verses 10 to 12. He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Amen. And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Amen. Hallelujah. Tagalog po, ating beloved brother Lawin. Ayon sa Lucas 16, 10 hanggang 12. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami.
At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang mapagkatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung di kayo naging matapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po ang magpala sa kanyang salita, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga mahal, ang title natin sa ating aralin sa hapong ito ay Faithfulness. Faithfulness po yan in church attendance, mga kapatid. Amen. Faithfulness in church attendance, mga minamahal, katapatan po sa pagsamba, katapatan sa pagdalo. Yan po ang malinaw, mga mahal na Tagalog dyan, mga kapatid. Faithfulness, baguhin po natin ang ating title. Faithfulness in church attendance. Amen. Say praise the Lord, mga kapatid. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Mga minamahal. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. Maging sa kaliit-liitan, mga minamahal, na bagay. Nakatingin lagi ang mahal na Panginoon sa atin. Amen po ba? At sa lahat ng matapat, mga mahal, malaki ang naghihintay na blessing mula sa dakilang Diyos, mga mahal, sa ating katapatan. Lahat po ng naglilingkod sa dakilang Diyos na may katapatan, mga mahal, sabi po ng Bible, mga kapatid, maging memory verse natin ito, ang mapagkakatiwalaan ng mahal na Panginoon sa maliit ay mapagkakatiwalaan ng dakilang Diyos sa marami. Amen. Lahat po tayo gusto nating pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Gusto nating lahat maging ulo sa pagpapala at hindi buntot, mga mahal. Hallelujah. Praise God. Ayaw nating maging buntot. Amen. Ayaw nating maging huli. Gusto natin, mga kapatid, lagi tayong una sa pagpapala. Pero mga minamahal, hindi natin makakamtan yung mga pangarap natin, pagpapala, kung hindi natin gagawin yung paraan ng mahal na Panginoon natin. Sabi ng Matthew chapter 25, verse 23, mga minamahal, basahin natin sa English, mga kapatid. From the book of Matthew, chapter 25, verse 23. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen. Amen. Napakagandang talata, mga kapatid. Sa aklat na Mateo, Kapitulo 25, versikulo 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa English, ang ganda po eh. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hanggat hindi tayo nagiging faithful, hindi ka ilalagay ng dakilang Diyos sa posisyon na mag-rule ka over many things. Kailangan po yung faithfulness sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Mga minamahal, saan ba nanggagaling ang blessing? Saan nanggagaling ang prosperity? Saan po nanggagaling ang miracles? Saan nanggagaling ang katugunan sa mga problema, kalutasan ng mga problema? Saan nanggagaling, may mahal, ang katugunan sa ating mga panalangin? Lahat po yan nagsisimula sa small beginning. Small beginning. Ano po yung small beginning? Church attendance. Napakasimple lang, mga minamahal. Napakaliit na bagay na hinihingi ng dakilang Diyos sa atin. Napakaliit na bagay na tayo po'y utusan ng dakilang Diyos na dadalo sa kanyang banal na gawain.
Bakit tayo pinapadalo? Para hindi tayo mahulog sa tukso, sa kasalanan. At para hindi tayo mawala sa kamay ng Diyos, sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sabi ng Bible, mga mahal, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag nahulog tayo sa kasalanan, mga minamahal, babalik yung dating buhay natin, mga kapatid, at mas magiging worse pa ang buhay natin kaysa dati. Kaya ayon ng dakilang Diyos na tayo po'y mag-absent. Amen? Praise the Lord. Dahil wala tayong ibang ginagawa dito, may mahal, nagkakatipon-tipon, hindi natin pinag-uusapan yung ating mga sariling pagkatao, hindi natin pinag-uusapan yung ating mga pinag-aralan, mga minamahal ko, edukasyon. Mga kapatid, pinag-aaralan natin dito, pinag-uusapan natin dito, walang iba kundi yung makapangyarihan gawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Yung kaluwalhatian ng mahal na Panginoon ang ating pinag-uusapan dito. Amen ba? Praise God. Mga minamahal, kapag hindi ka na dumadalo sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid, yung dating buhay na makasalanan, babalik yun sa atin. Kaya nga merong isa dito, mga mahal, na bunga ng ating kursada, gumaling na. Nagpabautismo siya, gumaling na, mga mahal, pero bandang huli, mga kapatid, ay nagsawa sa pagdalo. Hindi na dumalo, mga minamahal. Wala na siya ngayon, patay na. Pero mga kapatid, bago siya mawala, ay hindi niya pinahalagahan ang pagdalo. Pinagaling na, mga minamahal, nakitang himala, hindi na dumalo. Mga minamahal, nakita nung kasama niya na hindi na dumalo, bumalik yung sakit. Pagbalik ng sakit, yun ang kinamatay. Kaya yung kasama niya, mga mahal, na parang ayaw na rin dumalo, biglang dumalo. Biglang sumipag dumalo, mga mahal. Totoo pala yung pinapangaral sa Jesus Miracle Crusade. Buksan natin ang Bible, John chapter 5, verse 14. From the Gospel according to St. John chapter 5, verse 14. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. Amen. 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 Hallelujah. Ayon sa Juan 5:14. Pagkatapos ay nasumpuan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pinagaling ng dakilang Diyos sa pagkalumpo, mga kapatid. Nung siya'y gumaling, mga minamahal, umalis ang mahal ng Panginoon, hindi niya na nakita. Nakarang mga araw, bumalik ang dakilang Diyos, mga minamahal, at lumapit yung taong ito. Nagpasalamat. Pero sabi ng dakilang Diyos, ngayon ikaw magaling na. Huwag ka na magkasalang muli. Baka dumating pa sa iyo yung lalong masama. Sin no more, sabi niya. Huwag ka na magkasala, lest a worse thing come unto thee. Totoo yan. Amen. May mahal, akala natin pag tayo dumalo, pinagaling ng mahal ang Panginoon, may mahal, gumaling na, tapos na. Hindi po. May mahal, ang sakit karamdaman, binigay ng dakilang Diyos pinahintulot para hanapin mo siya. Dahil gumagawa ang mahal ang Panginoon ng paraan para hanapin mo siya. Kasi kung wala tayong sakit, hindi natin siya hanapin. Amen ba? Kaya ngayon, may mahal, dahil sa iyong sakit karamdaman, nakita mo siya dito sa Jesus Miracle Crusade, pinagaling ka na, mga minamahal, hindi pa tapos doon. Babay na, mga mahal, hindi na ako dadalo, babalik na ako sa dati. Dahil gumaling na ako, mga mahal, mali. Ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya ka gumaling, pinatawad ka sa kasalanan. Ngayon, pag hindi ka na dumalo, magkakasala kang muli, mga mahal, so mga kapatid ko, babalik yung sakit. Amen. Kaya mga mahal, minsan nagkakamali tayo,
Dito pinagaling ng mahal ang Panginoon, hindi na dumalo, bumalik yung sakit, sabihin nila, hindi pala totoo yung Jesus Miracle Crusade. Kasi bumalik yung sakit ko. Ang totoo nun, Panginoon mahal, hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod. Amen ba? Praise the Lord. Gustong maunawaan natin, Panginoon mahal, dahil baka mamaya mga kapatid, oo nga, hindi nga totoo. Dahil bumalik yung sakit mo. Hindi po. Hindi na babalik yan kapag tuloy-tuloy ka ng sumamba. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ngayon, mga minamahal, yung masamang espiritu na nanggaling sa atin, nagbibigay kasalanan, umalis yun. Pumasok yung Holy Spirit, kaya pinagaling ka. Ngayon, mga mahal, alagaan mo na yan. Alagaan mo na yan. Kailangan, mga minamahal ko, pagyamanin natin yon. Lalago ang faith natin through hearing, mga mahal. Pag umalis yan, ano mangyari? Matthew chapter 12. Verse 43 to 45. May mahal. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 12, verses 43 to 45. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept and garnished. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in, and dwell there. And the last estate of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Amen. Amen. Tagalog po, mga mahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45, datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya ay lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung makagayoy sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating ko niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung makagayoy yumaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa una. Gayon din ang mangyari sa masamang lahing ito. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tingnan niyo, mga kapatid, pag alis ng masamang espiritu, papasok ang Holy Spirit. Pag hindi ka na dumalo, aalis ang Holy Spirit. Yung dating galing sa yung masamang espiritu sa akin, nandyan lang yan sa paligid-ligid. Mga mahal, naghahanap ng tiyempo yan. Kapag nakita niya yung puso mo wala ng Holy Spirit, papasok yan ulit. Hindi lang nag-iisa, magsama ng 7 pa. So 8 na sila. Amen. Kaya magtataka ka, mga minamahal, mas naging worse ang buhay kapag tumalikod ka sa mahal na Panginoon. Amen. Sa dako ng Bicol, mayroon po, mga minamahal, bago maligtas sa ating gawain, sisiga-siga lang, nang gugulpi lang. Pero nung maglingkod sa dakilang Diyos, hindi pinahalagahan ng kaligtasan, mga minamahal, nag-backside. Ngayon, namumugot na ng ulo. Nagiging worse. Amen. Sabi ng talata, mga minamahal, kung magkagayo yung mayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa ng una. Gayon din naman ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya nung pandemic, mga minamahal, hindi tayo mapigilan sa pagsamba. Amen? Lahat ng fellowship, sarado. Pati mga ibang fellowship ng mga pastors, mga minamahal, takot magka-COVID. Pero sa atin, mga kapatid, hindi tayo nagsara. Tuloy-tuloy ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Kasi pag tinigil natin, sasama ang buhay natin. Pag tinigil natin yung mga dating drug addict dito, mag-drug addict ulit yan. Yung mga perwisyo ng barangay, perwisyo ng lipunan, mga mahal, sasakit ang ulo ng ating mga pulis. Sasakit ang ulo ng ating kapitan. Amen? Dahil, mga minamahal, mas mag-worse ang buhay natin. Kaya, sa gawain ng dakilang Diyos, walang makapigil. Amen ba? Praise the Lord!
Walang mga minamahal, wala. Kaya dito mga minamahal, pasensya na po kung palagi nating sinasabi, dumalo kayo lagi, huwag kayong mag-absent, mga minamahal, huwag kayong mag-absent. Amen ba? Dumalo lagi, huwag mag-absent, mga minamahal. Kahit makita mo paulit-ulit ang preaching, mga minamahal, dumalo ka lagi, dalo lagi. Makinig ka lagi na makinig. Amen. Praise the Lord. Sa kabutihan mo yan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa iyong matapat na pagdalo, diyan ka pagkakatiwalaan ng dakilang Diyos, mag-rule ka over many things. Huwag nating baliwalain ang pagdalo. Huwag nating sabihin, may mahal, next time na lang ako dadalo, may lakad ako eh. Miyerkules lang naman ngayon eh. Biyernes lang naman. Saka na ako dadalo, sa linggo na lang. Pagdating lang linggo, darating may mahal yung opportunity, kikita ka mga minamahal sa yung transaksyon, mahal pa yung saka na lang. Yung kikitain ko rito, hati naman tayo eh. May mahal, mali. Mali. Ang kaaway, bulungan ka sa una, maganda. Sa dulo, may problema ka. Amen. Sa mahal na Panginoon, sa una, sakripisyo, sa una, mga minamahal, dalo ka ng dalo, layo ng bahay na, layo ng bahay, may mahal, nagsatsaga tayo magsakripisyo, uulan, may mahal, umaraw, lumindol, may mahal, walang pamasahe, patuloy kang dumadalo, may mahal, nagsasakripisyo, sa dulo, giginhawa ka. Behind the trials, there is a blessing. Amen. Behind sacrifices, there is a blessing. Amen. Praise the Lord. Iba mga mahal, hindi na ako dadalo, natisod ako eh. Natisod ako, pag hanggat nandyan yan, hindi ako dadalo. Mga mahal, hindi ka wise. Huwag kang maglingkod sa Diyos nang nakikita. Huwag kang maglingkod sa Diyos sa emosyon. Pag nakikita ko yan, kumukulo ang dugo ko dyan. Mga mahal. Huwag ganon. Ikaw, mga mahal ang lugi. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Bakit may Kristiyano matagal na sa paglilingkod pero natitisod pa rin? Bakit matagal na sa paglilingkod nawawalan pa rin ang gana sa pagdalo? 4 na uri kasi ng Kristiyano. 4 na uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan natin saan tayo dito. Yung number 1, mga minamahal, kasi po ang Word of God, yan po'y binhi. Ano yan eh, inihahasik yan ang mahal na Panginoon sa ating mga puso. Nakikinig po ba kayo? At sa paghahasik ng dakilang Diyos, may 4 na uri ng puso, mga mahal ang tumanggap niyan. Una po ay wayside. Yung binhi, mga mahal na natapon sa gilid ng kalsada. Yung ibang binhi natapon sa stony, pabato. May lupa kaunti sa ibabaw pero bato sa ilalim. Yung isang mga minamahal na ihasik, mga kapatid ko, sa thorny, dawagan, maraming damo. Kaya nadadaig ng damo. Pang-4 po yung good ground. Matabang damo. Mga minamahal, basahin ko lang mabilisan ito mga kapatid ko. Sa Tagalog na lang mga kapatid. Idinagdag ko lang naman kasi ito. Luke chapter 8 verse 11 to 15. Ito ang talinhaga, sabi rito. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang mga nasa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayo dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Datapot ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso'y nagsisihiwalay. At ang nangahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig. At samantalang sila nagsisiyaon, sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit ng mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi na nagbubunga ng kasakdalan. 15. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong tintiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig at nangagbubunga ng may pagtitiis, mga kapatid. Hindi raw nagbunga ng kasakdalan yung 3 dahil hindi inuunawa ang bawat part ng gawain. Yan ang dahilan. Sa pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, ng mahal, hindi nakapokus ang ating pong mind, ang ating heart dito po sa pulpit. Maaring meron pong nakikipag-usap sa atin, nakikipagkwentuhan sa atin sa buong gawain. Mga minamahal, yung BFF natin, mga kapatid. So be wise.
Sabihin mo sa kanya, Brad, sis, makinig muna tayo. Ito ang araw ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ng gawain, saka tayo magkwentuhan. Amen ba? With love. Amen? Praise the Lord. Wag naman mga minamahal, rebukein mo. Demons, cast out from me. In Jesus' name. Wag. Amen ba? Sabi mo, kapatid, pahalagahan natin ang ating pakikinig. Pahalagahan natin ang kaligtasan. Yung iba nga rito, mga minamahal na mga very wise talaga, pagdating ng gawain, naka-off ang kanilang cellphone. Walang transaksyon. Off lahat, mga minamahal. Araw ng dakilang Diyos ito. Amen? Pagpasok mo nga ng bangko, anong sasabihin ng bangko? Sir, pwede po bang paki-off yung mga cellphone natin? Nasa bangko po tayo. Amen ba? Nasa meeting tayo, mga mahal. Nandun tayo sa conference, mga kapatid. Ano sinasabi ng ating boss? Off ang lahat ng cellphone. Di ba? Amen? Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ganon kahalaga, mga kapatid ko, ang gawain ng dakilang Diyos. Amen. Kaya sa pagdalo po natin, sa pakikinig natin, at sa pagsunod natin, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, diyan bubuksan ng dakilang Diyos ang mga pagpapala sa ating mga buhay. Sa Proverbs chapter 28, verse 20, basahin natin sa English, mga minamahal ang talatang ito. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Amen. Amen. Right. Tagalog po, beloved. Ayon sa Kawikaan 28:20. Ang tapat na tao ay nananagana sa pagpapala, ngunit siya ay nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Asahan po natin kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, kaakibat diyan, mga minamahal, yung pagpapalang pangako ng dakilang Diyos. Kapag hindi tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, umabot tayo ng 20 years, 25 years, mga mahal, questionable. Mahal na Panginoon, bakit hindi mo ako pinagpala? Ano po ang dahilan? Kasi kahit sa Bible, mga minamahal, mga heroes of the Bible, after 20 years na kanilang paglilingkod, like Jacob, Isaac, Abraham, mga minamahal, pagdating ng 20 years, sagana ang kanilang pagpapala. Pinapayaman sila ng Diyos. Sa proverb, mga minamahal, sabi rito, mga kapatid, wag mong madaliin, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid ko, ang tapat na tao'y nananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Mga minamahal, six days, mga minamahal ko, binigay sa atin ng dakilang Diyos maghanap buhay. Ikapitong araw sa dakilang Diyos natin, may mahal. Kaya lang minsan, Sunday, mga kapatid ko, mag-overtime ako, mag-overday ako, magtrabaho pa ako, mahal pa rin, para marami akong bibigay sa iyo. Mga minamahal, hindi po yun totoo. Ang totoo nun, mga kapatid ko, I want some more. Amen? Ang totoo nun, I want some more. O yun, mahal. Sabi ng Bible, pinaalalahanan tayo, siyang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang parurusahan. Amen? Praise God. Hintayin mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Hintayin natin, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Lahat itataas ng dakilang Diyos. Amen? Kaya pag tayo po'y nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, at tayo po'y seryoso, may mahal, busog na busog sa bawat parte ng gawain, nakaganap ka na ng tungkulin mo sa Diyos. Mga minamahal. At ang lahat ng pagpapala, mga kapatid ko, nagsisimula po dito sa maliit na bagay. Ano ang ating key verse? Kung napagkatiwalaan ka sa konting bagay, mapagkatiwalaan ka sa maraming bagay. Amen? Simple lang, mga minamahal. Ito po, simulan natin sa pagdalo, matapat na pagdalo. Pagdalo natin, seryoso tayo, mga minamahal. Amen? Dapat mayroon tayong kanya-kanyang notebook. Meron tayong kanya-kanyang ballpen, mga minamahal. Amen?
Para nang sa ganun, mga kapatid, meron tayong mga loved ones, mga mahal na hindi pa saved, i-share natin sa kanila yung ating mga topics na ito. Amen ba? Praise God. Ulitin ko, lahat ng ugat ng pagpapala nagsisimula sa church attendance. Amen. Palagay niyo mga minamahal, estudyante, kausapin ko. Pag lagi kang absent, pagdating ng exam, kumusta? Bagsak, di ba? Naghahanap buhay tayo. Pag lagi kang absent, mga minamahal, sa iyong hanap buhay. May sweldo ba? Wala. Amen? Praise the Lord. Ganon din. Pag lagi kang absent sa gawain ng mahal na Panginoon, laging nakikita ng dakilang Diyos, yung silya natin laging bakante. O mahal. Amen? Malulungkot ang mahal na Panginoon. Hindi tayo pagpapalain. Panginoon. Sapagkat sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, mga kapatid, ito po mahal, maganda ito. Proverbs chapter 10 verse 22. From the book of Proverbs, chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Amen. Amen. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Ang pagpapala raw pala ng mahal na Panginoon, kalakip doon ay joy. Unspeakable joy. Amen. Hindi kalungkutan, hindi katamlayan. Amen ba? Hallelujah. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, mga minamahal. Tama ang pangaral ng ating beloved parents in the Lord. Mali yung pangaral ng iba na sinasabi. Ang pangangaral daw na prosperity, may mahal, ay hindi raw katotohanan. Sapagkat yung panahon daw ng mga apostol ay mahihirap sila noon. Noon po yun eh. Wala pang eroplano noon. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, wala pang motorsiklo noon, wala pang sasakyan. Mga mahal, ang gamit nila noon, bangka, barko. Amen ba? Mga mahal. Ngayon sabi ng Bible, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen. Hindi niya idinaragdag ang kapanglawan, mga mahal. Yung mga unbeliever, wala pong oras, mga mahal, sa dakilang Diyos. Wala silang oras sa mahal na Panginoon. Mga mahal. Puro kapanglawan. Ang dahilan, mga minamahal, kapag in-invite mo, busy ako eh. Busy ako sa trabaho ko, wala akong time sa pagsamba eh. Amen ba? Ganon, mga minamahal. Pero alam nyo, mga kapatid, ang kalagayan ng mga taong yon, bumabagsak sila sa depression. Hindi nila alam. Tingnan nyo ang 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 po, verse 10. From the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yes, Lord. Tingnan nyo. Depression yan, mga mahal. Unang Timoteo 6, versikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nagsansay ang pananampalataya at tinuhug ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Sa paghahanap, mga minamahal, ng financial, iniwan ng pagsamba, mga minamahal, hindi mo alam, silo pala ng kaawa yun eh. Hindi masama ang financial. Kailangan natin ng financial. Pero sabi rito, the love of money. Di ba? Dapat ang iniibig natin, ang mahal na Panginoon. Amen ba? The love of money is the root of all evil, mga minamahal. Sa pagnanais ng iba, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Naging useless ang pananampalataya. At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Depression po yun.
Bakit nawawalan po ng oras ang tao sa dakilang Diyos? The love of money. Aminin na natin yun. The love of money. Dahil sa pag-ibig sa salapi. Bakit mga minamahal, hindi natin nakukuhang magpuri sa dakilang Diyos? Humahanap tayo mga minamahal ng pagkakakitaan mga kapatid, na tayo po ang gumagawa ng paraan, pinupuwersa natin ang sarili natin para lang makamtan natin yung ating mga needs, mga minamahal. Yung ating mga anak, yung ating pamilya. Aminin na natin. The love of money. Kasi kung secondary lang ang money sa atin, number one, napakainit mo sa mahal na Panginoon. Amen ba? Ang mga tao, mga minamahal, hindi nila namamalayan, nahuhulog sila sa depression. Nakalaunan, mga minamahal, inaani nila ay mga sakit, mga karamdaman sa kanilang physical. Hindi po nila napapansin yung mga pinaghirapan nila, mga minamahal, financial, nakaipon man sila ng daang-daang libo, mga minamahal, mauubos lang din sa ospital. Sa gamot, para i-restore, mga minamahal, yung kanilang kalusugan na ginupo ng kanilang kasipagan, mga minamahal, sa sariling paraan na hiwalay sa Diyos. Out of the will of God. Amen. Kayod ng kayod, mga minamahal, napakasipag, mga kapatid ko. Pero hindi alam, mga minamahal, yung physical natin, hindi naman makina yan. Ang makina nga, nag-overheat eh. Amen? Mga minamahal, hindi natin alam sa kasipagan, ang dami nating kita, mga minamahal. Dami natin, mga kapatid ko, kala natin pagpapala pa yan, galing sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakalimutan natin, ilang buwan ko na bang hindi nadadaluhan ang Jesus Miracle Crusade. Ilang linggo na bang akong hindi kumakanta sa choir. Choir ako eh. Dati akong choir. Ilang taon na ba na nakalimutan ko yung aking tungkulin sa Diyos. Saka mo ma-realize, mga mahal, kapag meron ka ng katabing oxygen, nasa ICU ka na. Saka mo sasabihin, mapapagamit ako, mahal na Panginoon. Dadalo na ako, mahal na Panginoon. It's too late. Lahat ng naipon natin, mga mahal, mauwi lahat sa ospital. Amen? Anong dahilan? Kapabayaan sa pagsamba. Pag hindi ka na sumamba, mawalan ka ng faith. Amen? Mga minamahal. Kapag hindi dumalo, kapag hindi ka nagpuri sa mahal na Panginoon na nalangin, wala ka ng panahon sa Diyos. Mga minamahal, maniwala ka sa akin. Kapag sinanay natin ang katawan natin na hindi dumalo at hindi ka na nagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi ka na nananalangin, mga mahal, puro trabaho, wala ka ng panahon sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kahalubilo mo, kaharap mo, mga unbeliever, mga kapatid ko, araw-araw yan, mga kapatid, mga mahal, hindi malayong mangyari. Papasok siya yung depression, mawawalan ka ng joy sa buhay. Sabi ng nabasa natin kanina, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, hindi niya idinaragdag ang kapanglawan. Amen? Alam po ng dyablo, mga minamahal, na sa iyong matapat na pagdalo, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Yan ang susi eh. So anong gagawin ng dyablo? Ahadlangan ka niya sa pagdalo. Aalisin po ng dyablo yung katapatan mo sa pagdalo. Gusto ng dyablo maghirap ka. Gusto ng dyablo magupo ka sa karamdaman. Amen. Yung iba nga mga mananampalataya, pinagpala ng buhay, nabubulungan pa ng kaaway, nabubulungan pa ng dyablo. And the devil said, ngayon pinagpala ka na. Isa ka na sa sumusuporta sa church. Marami ka nang naitulong sa church, kaya mag-quit ka na muna. Mag-quit ka na, huwag ka nang dumalo. Total, pinagpala ka na. Yan ang mga bulong ng kaaway. Taktika ng dyablo yan. Kapag hindi ka na dumalo, hindi ka na nagbigay, diyan muling babagsak ang kabuhayan natin. Ang buong impyerno, mga minamahal, alam nila na ang Diyos, ang ating pinaglilingkurang Diyos, ay mapagpalang Diyos. Sa lahat ng mga faithful Christian. Amen. Alam ng kaawayan, mga minamahal, kapag nagtapat ka, mga kapatid, sa dakilang Diyos, aasenso ka, pagpapalain ka.
Amen ba? So huwag tayong luluhod sa dyablo. Amen? Huwag tayong mga minamahal aayon sa mga bulong ng kaaway ng Diyos. Huwag mong alisin ang katapatan mo sa mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari. Amen ba? Praise the Lord. Hebrew chapter 10, verse 22 hanggang 24, mga minamahal. From the book of Hebrews chapter 10 verses 22 to 24. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. And let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Amen. Amen. 31, beloved. 31. Verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 24, talon sa 31. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na panampalataya ng ating mga puso na unisikan mula sa isang masasamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Nang ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Lahat magsabing praise the Lord. 31 po. 31. 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, mga kapatid. Gawin natin, mga minamahal. Sabi rito, dadalo tayo. Mga minamahal. Sa chapter 10 ng Hebreo, mga kapatid, nandito yung kahalagahan ng pagdalo. At ang sabi, mga minamahal, sa pagdalo natin, mangagtinginan tayo sa isa't isa. Mga minamahal. Magmalasakitan, mga kapatid. Mga udyok sa pag-iibigan. Amen. Huwag nating hanapin ang gawa ng dyablo. Hanapin natin, mga mahal, yung kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, mag-unite tayo, mga kapatid, para sa kalalago, ikatitibay ng banal na iglesia, banal na gawain. Mga mahal, nasa atin din po, kaya nawawasak na sisira ang church. Mga minamahal, nasa member din po, mga kapatid, ang dahilan. Kaya nasisira ang isang gawain, mga mahal. Kung tayo magtitinginan, sabi rito, mag-iibigan tayo, mga minamahal ko, hindi tayo mawawalan ng mabubuting gawa. Hindi mawawalan ng bunga, mga mahal, ang ating paglilingkod. Palago ng palago, mga mahal, lumalago ang gawain ng dakilang Diyos. Amen. Hindi pa urong, mga minamahal, kundi pasulong, mga kapatid. Hindi buntot, kundi ulo sa pagpapala. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Kapag hindi raw natin ginawa yon, sabi ng 31, kay kilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya kapag walang faithfulness, lahat apektado, walang magiging maayos sa ating mga buhay. Amen ba, mga minamahal? Hindi ka asenso hanggat hindi ka nagiging faithful, mga minamahal, sa Diyos. Amen. Hindi tayo asenso kahit anong gawin natin, pisikap. Hindi tayo asenso hanggat hindi tayo nagiging tapat, mga minamahal, sa mga kalooban ng dakilang Diyos. Hanggat hindi natin ginagawa ang kalooban ng mga Panginoon, hindi tayo aasenso. Kahit anong abilidad mayroon tayo. Kahit anong talino mayroon tayo. Amen po ba? Naalala ko si Peter, mga minamahal. Si Peter isang expert na mangingisda, mga kapatid. Decades po ang tagal ng kanyang pangingisda. Ang mahal na Panginoon, nangangaral siya. Mga minamahal, hindi pa niya na-experience mangisda sa dagat. Magdamag, mahal ng isda si Peter, ni isang isda, wala siyang nahuli. Nung ginamit ng dakilang Diyos yung kanyang barko, mga minamahal, pagkatapos gamitin sa krusada, mga kapatid, pagkatapos magpagamit ni Peter sa mahal na Panginoon, sabi ng dakilang Diyos, Peter, pumalaot ka. Umaga na. Peter, pumalaot ka. Tanghali na. Ihulog mo ang iyong lambat. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, magdamag, hindi ako nakahuli. Kahit isang isda. Pero, dahil sa iyong salita, gagawin ko.
Hindi expert ang dakilang Diyos, manginmahal, sa pangingisda sa dagat bilang tao. Si Peter, expert siya. Pero sumunod siya, manginmahal, sa mangangaral ng Word of God, mga kapatid. Ano sinabi ng Bible, manginmahal? 2 barko, umaapaw ang isda sa kanilang nahuli, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, ang lesson dito, mga kapatid ko, kahit anong abilidad mayroon tayo, mga minamahal, huwag mong kalilimutan, mga kapatid, yung Word of God sa church, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Unahin mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ibibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Praise the Lord. Paano natin daw mapapakita sa dakilang Diyos ang ating faithfulness? Sa matapat daw na pagdalo. May kasabihan po tayo, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Amen ba? Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, kapag hindi ka dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi tayo nagpahalaga sa pagdalo pala. Ang sabi po, mga minamahal, ng aking nabasa ay, not attending in the church is often rebellion against God. Pagsalangsang yun sa ating dakilang Diyos. Pag hindi tayo dumalo, you will doubt. Mag-aalinlangan ka na sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Magkakaroon ka ng second thought kapag hindi ka na dumadalo. Amen. At kapag dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mga inmahal, pag uwi mo sa bahay, mga kapatid, yung mga unbeliever mong loved ones, dapat sila ang sharean natin. Hindi tayo ang sinisharean. Amen ba? Kaya nga ang Hebreo chapter 3 verse 12 and 13, mga mahal, pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos eh. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino bang sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya, sabi rito, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, mga kapatid. Kapag hindi tayo dumalo, may mahal, malakas po yung tinig ng kasalanan eh. Nakikinig ba kayo? Kapag hindi ka dumadalo, malakas ang tinig ng kasalanan. Kapag sinanay natin yung katawan natin sa paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi mo namamalayan, mga minamahal, you're departing from God. Nawawalay ka na sa presensya ng Diyos. Humihiwalay na po sa atin ang presensya ng mahal na Panginoon kapag hindi ka dumadalo. Lalapitan ka ng dyablo. Bibigyan ka niya ng sakit, ng problema, mga minamahal. Napakahirap, nakakalungkot yun, mga kapatid. Meron akong isang patutuo sa inyo, mga mahal. Hindi ko babanggitin yung kanyang pangalan. Isa siyang leader ng choir sa ibang outreach. Namatay siya sa sakit, sa cancer. Anong dahilan? Useful siya sa gawain ng dakilang Diyos. Choir leader siya, mga mahal. Ang ganda ng kanyang tinig, ang ganda ng kanyang boses, anointed siya. Dati wala siyang absent, mga kapatid. Pero, nung magsimula po siyang mag-absent, at dumalas na siyang nag-absent, nanlamig na yung kanyang spiritual. Doon siya tinubuan ng cancer. Kinuha siya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Yung mga bagay na nangyayari, mga kapatid, sinishare ko po sa inyo, mga mahal. Experience kasi the best teacher eh. Amen ba? Naiiwasan po natin yung bagay, mga minamahal, na napakadelikado na wag para hindi mangyari sa atin, mga kapatid. Amen. Meron naman tayong kapatiran, mga minamahal. Ngayon po'y preacher na. Mga kapatid sa main church. Brother Bob De Luna, ayun mahal. Masipag siyang dumalo. Hindi siya nag-a-absent. Umulan umaraw, ayun mahal, nasa gawain. Galing siya sa pagdalo, Miyerkules noon sa Amoranto. Nung pauwi na po siya, mga minamahal, nagkaroon po ng barilan nung nandun po siya sa Muñoz, Quezon City. Nag-aabang siya ng sasakyan, mga minamahal, nagkaroon ng barilan.
Tinamaan siya ng stray bullet. Mga minamahal ko, yung ligaw na bala, tinamaan yung kanyang binti. Nung tingnan niya, mga minamahal, yung kanyang binti, yung pantalon niya, magkakabila, butas. Pero yung paa niya, walang sugat. Hallelujah. Praise the Lord. Wait, mahal. Saan dumaan yung bala? Mga minamahal, iningatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, kapag sinanay mo yung katawan mo sa pagkukulang sa Diyos, sa dulo, matabang na sa iyo yung langit. Hindi ka natakot sa impyerno. Totoo yan. Maniwala kayo, mga minamahal. Kapag sinanay natin ang katawan natin sa mga pagkukulang, sinanay natin yung katawan natin, mga minamahal, sa katamaran, mga kapatid, sa pagsamba, sa pagdalo, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sa dulo, mga minamahal, iiyak ka. Amen? Praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, ang pagpapala ng dakilang Diyos, hindi niya idinaragdag ang kalungkutan, hindi niya dinaragdag ang kapanglawan. Amen. Ulitin ko yung key verse natin, napakaganda. Luke 16:10-12. Ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang hindi matuwid sa kaunti ay hindi rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ang tawag ng dakilang Diyos pala sa pera, masamang kayamanan. Ang tunay na kayamanan na sinasabi dito, yung buhay na walang hanggan sa langit. Ulitin ko yung 11. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Verse 12. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Amen. Nakapaloob dito sa mga talatang ito, mga minamahal, 3 bagay. Unay, small beginning, church attendance. Pangalawa po ay money, giving of tithes, pagbibigay ng ikaputhandog. Kung hindi ka maging tapat, mga minamahal, paano na? Paano ipagkatiwala sa atin yung tunay na kayamanan? Amen? Say praise the Lord. Pangatlo po ay owned by others. Pag-aari ng iba. Huwag mong kunin yung pag-aari ng iba. Mayaman ang Diyos na magpapala sa iyo. Amen? Mayaman ang Diyos, mga inmahal, higit pa dyan sa ninanais mong gusto mong kunin, pag-aari ng iba, mga inmahal. Higit pa dyan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? So wag nating pag-interesan, mga minamahal, wag nating kunin, mga kapatid. Mayaman ang Diyos. Tumutugon sa panalangin ang Diyos. Amen ba? Say praise the Lord, mga inmahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. 3 napakahalaga yan, mga minamahal. Amen. Maging tapat tayo, may mahal, sa lahat ng bagay sapagat nakalaan ang pagpapala sa atin sa lahat ng matatapat. Amen? Sabi nga ng Matthew chapter 24, last verse natin, verse 45 hanggang 47, mga minamahal. Binigyan tayo ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ng pagkakataon na gumawa sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia, sa kanyang ubasan. Sabi ng Bible, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say to you, ay mahal, basahin natin, beloved brother Laser, sa English po, Tagalog. Ihanda natin ang ating instrumentalism, mahal, ating mga awit. From the book of Matthew, chapter 24, verses 45 to 47. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord had made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Ayon sa Mateo 24, 45 hanggang 47. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kaniyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon
ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sino man ang alipin, mga minamahal, binigyan ng mahal na Panginoon ng duty sa church ng mahal na Panginoon. At maratnan ng dakilang Diyos na napakasipag mo sa iyong tungkuling ipinagkatiwala lamang mahal na Panginoon. Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, He will make him ruler over all His goods. Amen. Magsawa ka sa pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Huwag nating ibigin ang mundo ang sanlibutan. Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Amen. Say, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Amen. Ngayon, mahal, awitan natin ang dakilang Diyos natin bago tayo dumako sa ating Holy Supper. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven
sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Purihin ang Diyos. Jesus. Kung naunawaan natin ang ating inawit, luluwalhatiin natin siya, purihin natin siya, sapagkat siya ang Diyos na nag-iisa, na ibinigay ang buhay, mga minamahal, sa lupa. Dinala hanggang sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, ang kanyang katawan. Siya'y pinatay, mga minamahal, sa krus dahil sa ating kasalanan. At pagkatapos siyang mamatay, mga minamahal, ikatlong araw siya'y nabuhay. At pagkatapos, mga minamahal, after 40 days, siya po'y umakyat muli sa langit para maghari, mga minamahal, sa buong daigdig. Binigay niya, mga minamahal, ng tungkulin ng kanyang mga anak para maglingkod sa dakilang Diyos. Marami tayong tungkulin gagampanan, mga minamahal, sa church ng mahal ng Panginoon. Sinabi ng ating huling talata, darating ang dakilang Diyos, inaasahan niya na tayo po, mga minamahal, ay busy na gumagawa ng masipag, matapat, mga minamahal, ginagamit ang mga tungkulin, hallelujah, sa paglago ng gawain ng dakilang Diyos. Maghahari tayo, mga minamahal. Pamamahalain ka ng dakilang Diyos ng maraming bagay. Mamamahala ka ng maraming bagay, darating ang araw. Pangako ng dakilang Diyos. Kaya sa maliit na bagay, ipakita natin, mga mahal, na tayo'y mapagkatiwalaan ng dakilang Diyos sa maliit na bagay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Minsan pa, hallelujah. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Wala nang ibang mga minamahal, kaya tayo nandito sa gawain para luwalhatiin siya, purihin siya, sambahin siya, mga minamahal. Hallelujah. Pag inuna natin ang mahal ng Panginoon, higit pa sa iyong inaasahan, ibibigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Kayamanan, hanap buhay, huwag kang mag-focus dyan. Unahin mo ang mahal ng Panginoon.
Unahin mo ang gawain niya. Bago tayo manalangin, naalala ko si King Solomon, pinakamayamang hari na nabuhay sa Biblia. Walang higit sa kanya. Sabi ng dakilang Diyos, Solomon, hilingin mo sa gabing ito ang gusto mo. Nalugod ako sa iyo. Sabi ni Solomon, Lord Jesus, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng matalinong puso para pangunahan ko ang bayan mo. Para alagaan ko ang bayan mo. Sabi ng dakilang Diyos, hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kaaway, ng iyong mga kaibigan, hindi mo hiningi ang anumang bagay sa mundo. Hiningi mo yung katalinuhan ng puso para sa aking kaluwalhatian. Solomon, mula sa araw na ito, ibinibigay ko sa iyo. Hindi lamang ang matalinong puso, kundi kayamanan ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. Nakita ng mahal ng Panginoon, mga mahal, hindi siya materialistic. Nakita ng Diyos ang puso niya, mga minamahal, nakatingin, mga mahal, sa pagmamahal sa dakilang Diyos. Mga minamahal, proven and tested sa gawain natin. Habulin ka ng pagpapala kapag inuna mo ang dakilang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Huwag kang mag-demand sa Diyos. Huwag kang mag-demand sa Diyos. Huwag kang maghanap sa Diyos, may mahal. May pagpapala o wala, may mahal, gampanan mo yung tungkulin mo sa Diyos. Nakikita ng mahal na Panginoon ang ginagawa mo para sa Kanya. Walang blessing, walang pagpapala sa una. Ang blessing nasa dulo. Ang bunga nasa dulo. Ang pag-aani nasa dulo, wala sa una. Hallelujah. Hallelujah. Naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon, mga mahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Awit na natin ang dakilang Diyos. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dearest Jesus, thank you so much, Lord. Mga minamahal, dumako tayo sa pananalangin para sa ating Holy Supper. Mga minamahal sa hapong ito, mga kapatid. Amen. Minamahal tayo magsisi sa ating mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Minamahal sa loob ng isang buwan, mga kapatid ko. Hallelujah.
Muli nating ginugunita, mga minamahal, hallelujah, ang kahirapan ng dakilang Diyos para sa ating mga kaligtasan. Mga minamahal, lagi nating alalahanin, wala tayong binayad sa dakilang Diyos ni kusing. Mga minamahal, nandito tayo, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinili, tinawag, siyang humanap sa atin, mga mahal, sa pangunat panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya huwag nating pabayaan ang kaligtasan. Mga minamahal, pahalagahan natin ang pagdalo. Pahalagahan natin, may mahal, ang bawat gawain natin. Hallelujah, hallelujah. Tayo magsisi, may mahal, bago tayo tumako sa ating Holy Supper. Hallelujah, in the name of Jesus, O God. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, Lord God, kami lumalapit sa trono mo ng biyaya. Dakilang Diyos, hallelujah, patawarin mo, Ama, ang bawat sa amin, sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagsalangsang sa iyong palatuntunan. Sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, O Diyos, mahal na Panginoon, linisin mo kami, Amang Banal, O Diyos. Marapatin mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Mula sa araw na ito, O Diyos, hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon, gawin mong masigasig, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, aming gampanan ng mga tungkulin, iniatang mo sa aming kanya-kanyang balikat. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Lord God, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami sa aming pagsasalo-salo sa banal na hapunan ito. Ang mambanal, dakilang Diyos, kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kahirapan, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, God. Mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, Father, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hawakan po natin, mga kapatid, ang tinapay. Nagsimbolo po ng katawan ng mahal na Panginoon, mga mahal na nabayubay sa krus, mga kapatid ko na sugatan. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin natin sabay-sabay. Hawakan po natin ang katas ng ubas na siyang simbolo, mga minamahal, ng dugo ng mahal na Panginoon na nabuhos, umagos sa krus ng Kalbaryo at naghugas ng ating mga kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Jesus, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, manatili tayo mga kapatid. Manalangin tayo sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. Lagi nating panghawakan. Hebrew chapter 10 verse 36, mga mahal. Matapos natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, diringgin niya na tayo sa ating mga panalangin, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Mana Panginoon, muli narito kami sa huling bahagi ng aming gawain. O Diyos, Mana Panginoon, sa mga pangangailangan ng aming mga kapatiran. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, sa panalangin ng iyong propeta, Mahal na Panginoon, O Diyos. Dalangin po namin, Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dinggin mo sila sa kanilang mga kailangan, mga pangkaraingan, unspoken requests, O God, prayer requests. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, in the name of Jesus. Amang banal, dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Mahal na Panginoon, O Diyos, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay, patong natin sa parte ng karamdaman. Panginoon mahal, kung may problema po tayo, taas ang dalawang kamay, mga kapatid. Amen. Ating pong sawayin, mga minamahal, ang mga karamdaman, problema, kahirapan, kawalan ng hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, karukhaan, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kahit anong karamdaman mo, mahal. Hallelujah. Sama-sama tayo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, arthritis, goiter. Hallelujah. Psoriasis, cast out in Jesus' name. Goiter, cast out. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Sakit sa puso, high blood, nervyos, cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Panlalamig, panlulupaypay, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng uri ng kahirapan, karukhaan, kawalan ng hanap buhay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay. Mga mahal, tatalon po tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mula sa ating mga puso, mga minamahal, sentro sa langit, mga kapatid. Concentrate, mga mahal. 3 times, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon.